Huwag ka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Pinaka-ebidensya ng treason. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, yung maritime rights, limited lang yun. Limited Economic lang po yan. rights lang yun. I charge him treason for this. Breaking news! Dating Justice Carpio, mga kaibigan, nako, mahaharap po sa kasong treason. Sabi po ni Senator Marcoleta, I will charge you for this dahil pinamigay mo ang halos 242,000 nautical miles. Ikaw pala may kasalanan ni Justice eh. Ang ingay-ingay mo. Gusto mo pa ng debate. Ikaw pala ang namimigay. Biruin nyo guys, napakalaki nun. 242,000 nautical miles na dapat po ay ang Pilipinas po ang may-ari nun. Sa atin po yun mga kaibigan, pero pinamigay nila. Kaya pala itong mga to sobrang maingay. Kasi po mga kaibigan, alam nila guys na meron po silang mali. Kaya itong si Senator Marcoleta, hindi siya umurong. Kasi naghamon sila ng debate. Pero, nung minention po ni Marcoleta mga kaibigan, patungkol po dito sa pinamigay na sobrang laki po. Miles, no? Pag sinabi mong 242,000 miles, napakalaki niyan guys. Doon talaga nawindang itong si dating Justice. Talagang huling-huli siya mga kaibigan. Bistadong-bistado po siya. Matindi po ang kanyang kaso dito. Kaya po mga kaibigan, hindi na po nagpatumpik-tumpik etong si Senator Marcoleta. Kakasuhan niya guys. Kumbaga humanda ka, Justice Carpio. Kasi ito talaga, no? Totoo po ito mga kaibigan, itong sinasabi po ni Marcoleta guys. Kasi dati pa yan eh. Hindi lang po talaga sila nag-iingay eh. Kumbaga, nilihim nila yan. Kahit nga daw, sabi nga ni Marcoleta, kahit nga daw itong si Tariela, alam daw yan eh. Pero hindi nila sinasabi. Pero dahil hinamon nga nila, hinamon si Senator Marcoleta, ayan, naglalabasan tuloy ang tunay na kulay ninyo. Umalingasaw tuloy ang mga amoy, mga masangsang na amoy nitong si Justice, no? Dating Justice yan eh. Kaya pala, nung mga nakarang araw mga kaibigan, nagtataka talaga ako, bakit ang ingay-ingay niya, ang yabang-yabang niya, talagang gusto pa niyang awayin si Marcoleta, talagang gusto niyang atakihin, no? Gusto niyang sabihin guys na si Marcoleta ay isang senator, no? Sabi, yan yung sinasabi nila, isang senator eh. Mga traidor, no? Parang gusto niyang sabihin na mga pro-China kayo. Yun pala mga kaibigan, kayo pala yung namimigay. Mga walang hiya kayo. Hindi natin alam guys ito po talaga, lumabas na po ito sa mga sources. Marami na po nagsabi mga kaibigan, na karamihan dyan sa mga disputed islands, ang sabi po, baka po binenta na yan. Hindi natin alam guys. Kaya wala po tayong coordinates. Kaya nga si Senator Marcoleta, nagtataka na rin siya, bakit ang tagal-tagal na nating walang coordinates? Yung mapa natin, yung mapa po ng Pilipinas mga kaibigan, believe it or not, wala po tayong coordinates. Hindi natin alam kung ano ang hangganan natin dyan. Kaya po mga kaibigan, hindi po tayo nakakapagbigay ng sarili nating rights dahil hindi talaga natin alam kung hanggang saan tayo. Totoo yun. Kahit tingnan nyo sa mapa, halos lahat po, sakop na po ng China, mga kaibigan. Hindi po yan dahil pinakita naman talaga yan, meron naman talaga yan, no? may mga ebidensya naman yan, meron talagang nakalatag yan. Kaya po mga kaibigan, marami po nagtataka, bakit itong mga to sobrang ingay, no? Maliban po sa pagiging diversionary tactics po, patungkol po sa flood control guys, ito isa na po ito sa topic para mapagtakpan lahat ng kanilang mga kabalistugan, lahat ng kanilang mga korupsyon,
patungkol po sa malawakang flood control scandal. Kaya pinipilit nila, pinipilit nila guys, na talagang sasabihin nila na yang si Marcoleta traidor. Pinipilit talaga nila kahit hindi naman. Kahit napaka nonsense, matindi po itong pasabog ni Senator Marcoleta dahil ito pong dating justice ay nahaharap ngayon sa kasong treason. Nako, mabigat ito guys. Mabigat po ito na kaso. Dahil ang alam ko talaga, alam mo sa ibang bansa, pag kinasuhan ka ng treason, wala na. Ganun ka na, Gorgor ka na, mga kaibigan. Sa ibang bansa po, ano ka na, walang patawad. Pag kinasuhan ka ng treason, walang patawad. Pero syempre, pag sa Pilipinas, malamang ikukulong yan, hindi natin alam, Hindi natin alam kung anong parusa sa kanya. Pero pagdating sa ibang bansa niyan, kung talagang may kaso kang ganyan, wala na. Walang kapatawaran po, mga kaibigan, dahil ikaw po ay nagtraidor sa sarili mong bayan. Binenta mo, Binenta mo ang malawakang nautical miles ng Pilipinas. Salbahis ka talaga, grabe. Sino kayo nag-utos niya, Ang pinaka-controversial ngayon na balita, ito pong dating justice na si Carpio, mga kaibigan. Grabe pala ang ginawa nito. Grabe pala ang kanyang ginawa, mga kaibigan, ang dating justice. Ipinamigay, Ipinamigay pala, mga kaibigan, ang mahigit, halos 242,000 nautical miles. Grabe naman pala. Kayo naman pala ang traidor, Kayo naman pala ang traidor. Tapos sinisisi nyo pa si Marcoleta. Tinatawag nyo pa siya na tsinador. Kayo naman pala itong mga traidor. Ito po, ipakita natin. Ayan po, mga kaibigan, ang ating pong matinding balita ngayong hapon. Once again po, Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Ayan po, mga kaibigan, pasensya na kayo guys, Valentine's na Valentine's, pero ang bigat po ng kaso natin. Ang bigat ng mga kaso ngayon. Okay, babasahin po natin guys. Senator Marcoleta, sasampahan ng treason si former Justice Carpio doon sa ginawa mong pagdesisyon sa Magalona versus Ermita. Pumayag ka sa argumento ng gobyerno na paliitin ang ating territorial sea. Lumaki nga ang EEZ, pero ipinamigay mo ang halos 242,000 square nautical miles. I will charge him with treason. Grabe. Ayan, buti nga sa'yo. Kakasuhan ka ngayon ng treason. Nako, alam nyo bang ibig sabihin ng treason, mga kaibigan? Yan po ay pagtraidor sa bayan. Siya pala ang traidor, Sinasabihan pa niya si Marcoleta na traidor. Siya pala ang traidor. Ang tanong po ng karamihan ngayon, bakit po niya pinamigay ang 242,000 square nautical miles? Ibig ba sabihin guys, nung nag-backdoor si Tririling, ang sundalong kanin, ilang beses po nag-backdoor si Tririling? Sabihin natin na sa mga 15 times. Pabalik-balik po sa China, mga kaibigan. Inutusan po siya ni Pinoy, pero wala po nakakaalam. Pero nagulat po ang karamihan. Bigla na lang po nawala sa atin yung mga disputed island diyan po sa West Philippine Sea. Ano nang nangyari guys? Sabi nga nila, baka binenta na daw. Sino ang nakinabang? Baka sila Tririling ang nakinabang. Pero ito guys, kakaiba naman to. Namigay. Ayos namigay. Sana all. Ito naman daw dating justice ay namigay. Giatay kudasay. Namigay ng 242,000 square nautical miles. Grabe. Hindi ka kinikilabutan dyan? Dating justice? Dapat talaga makasuhan ka. At dapat talaga, sabi ko nga sa inyo guys, pag ikaw po'y kinasuhan ng treason sa ibang bansa, mga kaibigan, matindi po ang sasapitin mo. Hindi lang po kulong, kung hindi
gugurgurin ka mga kaibigan. Di ba? Gugurgurin ka. Ito ha, basahin po natin. Nagbabala si Senator Rodante Marcoleta sa maaari niyang sampahan ng kasong treason ang dating Supreme Court Senior Associate Justice na si Antonio Carpio, kaugnay na naging papel nito sa desisyong Magalona versus Ermita noong 2011. 2011 guys, yan ha, ito ha, bago po natin ituloy ha, 2011, 2012, naalala nyo 2012? Ha? Naalala nyo guys? 2012? Si Trililing bumisita or nag-backdoor 2012. Magkasunod lang. Si Carpio 2011, si Trililing naman 2012. Ibig sabihin guys, sila lang po nakakaalam nito. Hindi kaya nung pinamigay ito, nung pinamigay ito mga kaibigan, ito nga 242,000 na square nautical miles. Hindi kaya guys? Baka siguro hindi pinamigay. Baka binenta mga kaibigan. Kasi si Trililing 2012 eh. Balita din, nabenta na yung ibang mga pinaglalaban natin ng mga islands na hindi sakop or walang coordinates na galing sa Pilipinas. Dahil wala po tayong coordinates hanggang ngayon. So ito ha, analysis lang po mga kaibigan ha, analysis lang po. Doon sa ginawa mong pagdesisyon sa Magalona versus Ermita, pumayag ka, ha? Ito ha, ulitin natin ha. Pumayag ka sa argumento ng gobyerno na paliitin ang ating territorial sea. Lumaki nga ang EEZ, pero ipinamigay mo ang halos 242,000 square nautical miles. I will charge him with treason. Ayon po yan kay Marcoleta. Dagdag pa niya, ito raw ang pinakamabigat na batayan ng umano'y pagtataksil sa interes ng bayan. Ang Magalona versus Ermita ay isinampa ng grupo ng mga abogado at law professors na komisyon sa RA 9522. Ayon sa kanila, nilabag umano nito ng konstitusyon dahil sa nakaapekto sa saklaw ng pambansang teritoryo. Gayunman, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na iginiit na hindi lumiit, kung hindi, lalo pang lumawak ang saklaw ng maritime area ng Pilipinas. Batay sa datos ng hukuman, sa ilalim ng lumang batas RA 3046, humigit kumulang 440,994 square nautical miles. Sa ilalim ng RA 9522 at UNCLOS, humigit kumulang 586,210 square nautical miles. Ipinunto ng Korte Suprema na layunin ng batas na iayon ang sistema ng bansa sa international law upang mas mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa usaping pandagat. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Carpio kaugnay sa banta ng kaso. So mga kaibigan, malinaw pa po, no? Malinaw pa po sa sikat ng araw na talagang meron pong nangyayaring kabalastugan dito, guys. Kaya po, hindi na po tayo magtataka kung bakit napakaingay nila, kung sino yung gustong dumidepensa sa China, sasabihin ka agad nila, pro-China ka, sasabihin ka agad nila, senador ka, kasi po mga kaibigan, sila pala yung mga traidor.